Sineselebrate natin yung pinakamatinding ibinigay na gift ng Panginoon. Amen. Siya yung ating sineselebrate. Kaya tayo nagsasama-sama kada ganitong panahon, sineselebrate natin ang Advent. Amen. The visitation and the eternal habitation of our Lord. Amen. Umagang ito ang magbabahagi sa atin Christmas message. Kilala na ng marami sa inyo, baka napapanood nyo na siya sa TV at naging kaibigan po natin si Apostle Carrillo. Bigyan po natin isang masaganang palakpakan ng si Apostle Rene Carrillo ang magbabahagi po sa atin ng salita ng Diyos. Pagkita ko po kay Apostle Carrillo, napawaw po ako kasi napapanood ko na sa television yan. Nakaka-bless po from TV now, personal po namin na-receive po. Napaiyak talaga ako tapos nagpasalamat sa Panginoon. I personally believe ang susi po ng Church God ay revealing Christ. In fact, ang word pong Christ na ginamit po in the book of Acts, ang ibig sabihin ay isa lang, Christ likeness. I am so encouraged, I am so blessed. Tumanim sa puso namin. Yung lahat ng mga sinabi niya, mga reaksyon niya. Grabe po yung impartation, the anointing of the word, nakaka-empower. At hindi nga lang daw po yung empowerment, but to be with Jesus always. Ang kagandahan po kasi pag tayo po ay naging kagaya ng Lord, nakita yung kabanalan niya sa atin, kalinisan, makakapag-create po tayo ng atmosphere of change whenever we go. Nauna ko talaga siya napapanood sa TV. Talagang titig na titig ako sa kanya. Kasi pag ano mo, akala mo soft lang. Pero matindi pala ang power. Talagang empowering and blessed talaga. Grabe. Na-encourage ako. So ang dami kong natutunan. Grabing impact sa buhay ko. Kasi that's my question. How can I have the fullness of God? But all of the preaching kanina, parang speaks to me. Sobra akong na-engage doon. So to God be the glory. I know the medicine of all the questions in my mind. It was answered today. Matagal ko nung pinanonood dyan sa TV noon pa. Ngayon ko lang talaga siya napakinggan ng personal. He is true laman of God. He is the carrier of the glory of the Lord. Glory to God. Talagang man of God ang nakita ko sa kanya. Talagang siya yung rooted sa Word of God, rooted sa Holy Spirit, rooted sa pagkakilala sa ating Diyos. So, kailangan lamang po natin ang tatlong bagay para i-reveal natin ang Lord. Number one, total surrender life is a must. Kasi siya ang Lord eh. So, ibig sabihin, kung anong gusto niya, yun ang masusunod. At kahit gusto natin to pag ayaw niya, siya yung panalo. Obedience. Minamahal, sayang ang paglilingkod. Pag walang pagsunod. Sayang ang paglilingkod pag mabagal tayong sunod. Kung paano sumunod ang Lord, ganun tayo sunod. Then lastly, deep intimacy with Christ. Nanonood ako sa kanya sa TV. Pag nagsasalita siya, kasi nagkaroon ako ng karamdaman, nararamdaman ko na ako ay kinakausap ng Panginoon at doon pinagagaling na ako ng Lord. Nung narinig ko na magiging bisita namin siya ngayon, talagang sinituid ko na makarating ako ngayon dito. Personally blessed with Apostle Carrillo. Anointed man of God at talagang servant siya ni Lord. Noon, iba yung presyo ko sa kanya eh. Pero ngayon, nakita ko na talagang lingkod talaga siya ng Panginoon. So, pag ang Lord po binigay natin, sigurado na mag-grow ang church.
Sigurado. What is intimacy? Learn from me. Tuturuan niyo po kayo pag nagpakalalim kayo sa intimacy sa Lord. Lahat po ng natutuhan mo sa ministry ay galing sa Kanya. Lahat. Madadaman niyo lang ang totoo niyong ministry when you desire the Lord. Ang totoong ministry ng sino man ay galing sa Kanya. At i-specify niya sa inyo kung ano talaga ang tawag niyo. At sasabihin sa inyo ang kinabukasan niyo. The moment the Lord appealed to you and talked to you and called you and chosen you, He will specify to you what He wants you to do. And you have to walk in it. Grabe yung ginagawa ng Lord sa buhay ni Apostol. Yung presence ni Lord, grabe. Lumilipad yata ako kanina. Personally, na-bless ako sobra. Hindi ko po napigilan yung tumulo yung luha ko. Kasi last week lang, nag-undergo ako ng depression. Parang nadinig ko talaga si Jesus na, come to me, and I will give you rest. First time kami naka-encounter. Hindi namin na-encounter sa church namin. Napakaganda, na-bless po kami. Na-refresh ulit ako. Blessed na blessed ako ngayong araw na ito. Kanina kinilabutan ako talaga. Napil ko talaga na bless ako at saka ang gaan ng loob ko. Desire Jesus. Give Him to your family. Give Him to your city. Give Him to your nation. Desire Jesus. Grabe yung anointing. Talagang na-bless po ako. Tumatak sa akin, praise mo sa puso, Sir Grema, yung intimacy, yung talang relation mo kay Lord. He's an anointed man. Even in the song pa lang, I feel the anointing already. Inspirasyon siya bilang apostol ng Panginoon. My God, I ask the Father na pag na maturity, mag-transfigure kayo. Kung kaya ng mga Amerikano, mas kaya natin. Kung kaya ng mga foreigner, mas kaya natin. Sila noon, tayo ngayon. Grabe ako na-bless kasi sobrang napuspos kasi yung anointing, yung continuous healing, yung nag-overflow yung puso ko kaya I cry and cry. We were so blessed by the ministry of Apostle Carillo. The Word of God was so impactful, anointed by the Holy Spirit. All of the ministers were really touched by the fire of God. Pastor Rachel, look to me. The Lord is saying to you, He will visit you. And that visitation will surpass the past experience you had with Him. And for you, Bishop Chito, the Lord God is saying to you, hahatakin ka niya. Nakita niya ang puso mo na dapat the Lord is saying, hindi ba yun ang pinaka-the best? With the prophetic word that was released for my wife and for myself, it was spot on. We're encouraged, looking forward to these things because we already also have received them from the Lord, and the prophetic words were a confirmation. And that is really the desire of my heart, is to always encounter God. And so it confirms my ministry and my desire to always be in His presence. So salamat po, Apostle, and you bless our church so much and all the pastors here in River of God. And the Lord is saying to you, beginning today your ministry increase. Beginning today your ministry expand. And your ministry will multiply.